Ito nga mga kabayan, kaya tayo merong security screening machine para i-check ang ating mga gamit kung merong batong kontrabando at maging secured ang ating mga gamit. Di tulad sa kababayan natin ito na lumapit sa Rapid Tulpo in Action na dumaan sa security screening machine ang kanyang mga gamit pero biglang nawala ang kanyang maliit na bag na nagkakalamang ng malaking pera at alahas, mga kababayan. Ano nawala yung belt bag niyo, sir? Doon po sa scanning, sir. Saan pier po ito? Sa Pier 4 po. From Manila going to Ito, Butuan. Butuan. So ngayon, tinanggal niyo po yung belt bag niyo kasi scan yung laman noon. Opo, sabi nila, Sir, anong laman ng karton mo? Ba't may nakita ko dyan? Bawal sa amin. Sabi ko, ano lang naman ang laman nito, ma'am? Belt bag, karton, saka bag. bag po. Lahat Mga yan, damit. nilagay mo doon. Opo. Pumasok yun, di ba? Opo, sir. Paglapag mo, gugulong yon, tapos may papasukan, doon na yung makikita. Opo, sir. May extra technician titingnan kung anong laman ng belt bag, anong laman ng karton, anong laman ng mga bag. Pagpasok niyan lumabas. Di ko napansin, sir, kasi pag sabi niyang anong laman ng karton mo, sabi ko sa kanya, yung welding, saka martilyo, saka grinder, saka yung barina po, sir. Sabi niya, patanggal mo doon sa guard. Yung nadampot ko, sir, yung ano lang, yung bag ko lang, saka yung karton po. Yung belt bag ko, hindi ko na tangay po. Pero anong unang inilabag mo para dumaan sa x-ray? Karton saka bag, sir. Karton bag, tapos huli na yung belt bag. So dinala mo sa ibang lugar. Doon lang sa gilid, sir, kasi nandun yung guardia. Sabi niya, dalhin mo doon, tanggalin mo yung ano. Dalhin doon. Apo. Kaso hindi hindi pinabukas sa'yo doon mismo sa harap mo. Hindi po, sir. Oo, mali na agad yung patakaran nila doon. Number 1 yun. Anong laman ng belt bag mo? Pira na 140k, tapos yung cellphone dalawa, tapos may GCash doon na 19k, Yan, tapos yung kwintas po na 79k yung tanggap ng Palawan. Nung pagbalik mo, so binuksan mo yung karton, binigay mo yung martilyo. Kasi butcher siya eh. Diba kasama yung sa trabaho mo, kutsilyo at saka yung martilyo, pang karne, ano? Tama? So pag nung balikan mo, wala na. Yung pag ganun ko, sir, tapos mo nang tipan yung karton ko kasi medyo napunit eh. Kasi dinukot ko lang yung martilyo saka Okay. yung screwdriver. Pag ganun ko, wala pala akong belt bag na dala. Mga 5 minutes lang siguro, sir. Bumalik ako doon sa scanning. Sabi ko, ma'am, yung belt bag ko na iwan dito. Wala, hindi ko natangay. Sabi niya, uy, baka natangay ng ano yun, yung kasunod mo. Sabi ko, may CCTV ka nun, ma'am, sa pinaka Ano sabi tapat. Sabi sa akin, hindi yan gumagana. Ah, ha, ha, ha. Kasi nakikita nila kung anong laman. So, para sa akin, pinag-interesan yon. Jeneliza Ribong, ano pong magandang gawin natin dito? Actually, Senator, may ongoing upgrading po ng CCTV system sa Manila North Port. So happen nga po na natsempohan na actually may po nag-start talaga yung ongoing ng ang ating upgrading ng CCTV system. Yung nakuha is medyo nakatalikod po. Pero makikita din po doon na may binaba nga pong box and then backpack and then tinanggal po ni passenger yun pong kanyang belt bag. Okay. Kaso hindi po clear kung nakuha po ba niya yun pong belt bag nung nag-deposit po siya nung screwdriver doon po sa... Meron po mga lapses, ano po? Una yung CCTV. Now, alam po ng mga extra machine operator, sila po ay sinurse out nyo sa ibang ahensya? Provider po yan ng ating pong terminal operator ng Manila North Harbor Port Incorporated po, North Port. Yung mga lapses nila, number 1, alam nila hindi gumagana ng CCTV. And then number 2, dumaan sa X-ray, scanning, yung belt bag na maraming dalamang pera. And then number 3, inutusan nila itong tao na pumunta sa ibang section para doon buksan yung kanyang karton na may laman ng mga martilyo at screwdriver, etc. Na dapat right there and then doon pinabubuksan sa kanya sa harap nila.
Yung po yung protocol di ba? Bubuksan, buksan mo rito. O ilalagay siya doon sa tabi mismo o sa pinakadulo. Buksan natin to, buksan mo yan. Ganoon naman po talagang patakaran Ako nakaranas na ako ganun sa ibang bansa na meron kami nakita rito na parang hindi ata tama sa exit. Buksan mo nga, pakibuksan mo mister. Bubuksan ko sa harap nila. And then, pakidukot ngayon sa zipper, bubuksan, papakita mo sa kanila. Ganun dapat ang patakaran. Yan ang protocol, yan ang standard. Opo. Ganun naman po yung protocol. Bali, pinapakuha po yun ng ating CCTV operator doon po sa pasahero, and then sa bag po nila, sila po kasi ang magbubukas ng sarili nilang bagahe o sarili nilang Opo, bag. pero ma'am, hindi siya inuutosan na pumunta sa ibang section. Inuutosan siya pumunta sa ibang section Dapat right there and then doon mismo. Magkatabi lang po yun, Senator. Maski na po. At saka hindi dapat ang security guard. Kasi doon sa x-ray ninyo, may technician. Tapos meron nag-assist sa technician. Di ba? Dalawa yan Di ba? Opo. Okay. So dapat yung nag-assist sa technician, yun yung mag-uutos dito kay Mr. Vicente na, Mr. Vicente, may nakita ang aming technician na bawal. Buksan mo yan. Tingnan natin kung talagang tama ba yung x-ray namin. Opo. Pero yun nga po, Senator, magkatabi lang po yung kung saan po i-deposit. Ma'am, Magkatabi lang po nung... ma'am, you're listening but you're not hearing me. Opo. Yung pagkalingat lamang niya, pagtalikod lamang niya, magkatabi nga, pagkalingat lamang niya. Marami nang pwede mangyari. Pwede nang merong kumuha nung gamit niya at tinago na. Maaring kasamahan ng mga taga-x-ray o maaring kasunod niya. Pero ano alam ng kasunod niya na may mga lamang pera yon? Palagay ko po, dapat managot dito yung x-ray machine operators. Sino po mga naka-duty noon at that time? We'll have to check po yung mga names ng naka-duty po that time. They have to answer to this complaint. Hindi po ako makapayag. Ako bilang committee chair sa Senate ng Public Services na kayo po ay under sa akin, hindi ako makapapayag. Kung hindi, there's gonna be a full-blown investigation. Patatawag ko kayo sa Senate dito sa mga lapses nyo. And the best thing to do here is imbestigahan niyo po thoroughly itong pangyayari at tanggapin niyo po may nangyari mga lapses at pagbayaran niyo. Mr. Mark John Palomar, nabanggit ko na po kay Ms. Rebong yung mga lapses ng mga tauhan ninyo doon sa mga x-ray, particularly to mga x-ray machine operators. Yes, Senator, mukhang kailangan talaga investigahan ng procedure at makita talaga ang mga lapses na nangyari at papapaliwanag iba bakit nangyari mga to. Nakaka-alarma na nangyaring yung narration na sinabi ho ni Mr. Vicente, hindi sumunod sa tamang proseso, dapat talaga first ma-call yung attention nila at pa-imbestigahan bakit nangyari to. Very good. At siyempre sir, dapat may magbayad dito. Kawawa naman itong tao. Dapat meron mananagot. So, dapat a full-blown investigation will be made. And kung sino man ang makitang may mga lapses at may kasalanan dito, mananagot dapat talaga sila, Senator. Mananagot and then babayaran po nila yung nawala dito sa tao. Yes, sir. Kung sila talaga makita na sila talaga may kagagawan, talagang restitution and ipipenalize po sila. Sir, naintindihan mo restitution, ibig sabihin ibabalik. Alam nila kasi ng mga nagmamando doon sa x-ray na walang CCTV, kaya piyesta sila sa gawa ng mga kalokohan. Yun nga po, talagang imbestigahin din natin bakit nangyari ho na ano ba yung schedule ng upgrading na yan at kung aware ba sila na at that time down yung CCTV na yan. Di ba kasi kung alam nila na yung CCTV na hindi umaandar, they could have warned itong mga dumadaan sa x-ray. Yung CCTV namin patay bantayan yung mga gamit nyo. Di ba? They could have just at least informed yung mga pasahero, yes, which they did not. Okay. Sige sir, sasamahan po namin dyan sa inyong tanggapan itong si Mr. Vicente. At ang gusto ko po, tama kayo, investigation at may managot at restitution. Okay sir? Yes, Senator. Salamat po Mr. Palomar. Sir, thank you po sir. Salamat po Ma'am Jeneliza Rebong. Madam, thank you po Madam. Thank you rin po, Senator. Sir, hindi ako papayag na walang managot dito at hindi babalik sa inyo yung mga nawala sa inyo. Okay? Salamat, sir. Para to be fair, pakita kayo mga ebidensya na sinasabi nyo na meron kang talagang cellphone, meron ka talagang ganong kalaking pera, at meron kang ganong alahas para mapalitan nila yun. Sige. Kami nang bahala na mababalik sa iyo yun. Sige po, sir. At may mananagot pa. At meron ding napabalita na isang dayuhan na pabalik na po sa kanilang bansa na dumaan sa NAIA screening machine ang kanyang mga maleta, bag
At ito rin ay biglang nawala mga kababayan. Watch po natin ang mga balitang ito. Salisihan at nanakawan ng sling bag ang isang British national sa NAIA Terminal 1. Hinala ng Manila International Airport Authority, isang sindikato ang nasa likod ng pagnanakaw. Nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Ininspeksyon ng mga security personnel ng NAIA Terminal 1 ang x-ray machine na ito noong Sabado, March 2. Sa makinang ito sinasabing pinadaan pero hindi na nailabas ang sling bag ng isang British national. Hinala ng dayuhan, ninakaw ang kanyang bag. Base sa investigasyon, bibiyay na palondo ng dayuhan kasama ang Pinay niyang asawa nang dumaan sila sa departure area ng NAIA Terminal 1. Papasok pa lang ng check-in area, sinabihan na sila ng isang grupo na nagatid din umano ng isang pasahero. Nasalisihan umano ang British national habang nasa x-ray machine at kinuha ang kanyang sling bag. Hindi pa ibinigay ng Manila International Airport Authority ang kopya ng CCTV sa media, pero nakita na raw nila ang grupong hinihinalang tumangay sa sling bag. Masasabi po natin, sir, na ito po ay isang sindikato. Dahil sa kanilang kilos po, sir, no, mapapansin po natin na sanay at talaga pong may sistema po sila. Magmula dun sa pagkuha ng sling bag hanggang po doon sa pagpasa sa mga nakaintay po sa labas. Laman ng bag ang wallet, cellphone at ID ng dayuhan. Nakatuloy pa rin naman ang British national sa kanyang biyahe dahil hindi naman natangay ang kanyang passport at plane ticket. Tinutukoy na ng mga otoridad sa airport ang pagkaakinanlan ng mga suspect. Kaya mga kabayan, sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, sa NAIA Airport at sa Seaport, ay maging dobling ingat po tayo kung meron po tayong mga daladalang pera at alahas. Wag na wag po natin ito ilalagay sa ating mga gamit na bag. Ilagay na lang natin ang mga alahas at isuot ito sa ating mga katawan. O kung may pera ka, ay ilagay na lang po natin sa ating mga bulsa, sa mga jacket, para siguradong hindi po ito mawala mga kabayan. At sa case naman ni kabayan, meron talagang mga kawatan na naglilipa na dyan sa mga screening machine, kaya nawawala ang ating mga mahalagang gamit. At buti na lang ay meron tayong pwedeng lapitan na mga istasyon katulad ng Rapid Tulpo in Action para tayo po ay matulungan mga kababayan.